Okay, 20 October ng 2024. So revise lang tayo dun sa topic ko nung isang araw na hindi ko na save. So maganda-ganda kasing i-topic 'yon. So ang topic natin 'yon is ano ba 'yon? Ano ang kahalagahan ng relihiyon o grupo? Ano yung epekto nito sa atin? Ano ang pakinabang ng grupo o ng mga relihiyon sa atin? Okay, tsaka meron pang isa na John Wick series. Ito yung kung napapanood nyo yung John Wick na pelikula. True to life story pala yun. Yung John Wick na yun. So before tayo magsimula, andito tayo sa bukid ngayon. Umaga pa lang dun sa Bagtas. Ginagago na ako ng mga taga-Imus na yun. Yung mga taga-Maynila daw kuno. At sabi sa akin, nakatira daw sa Imus. Hindi ko alam kung saan banda sila sa Imus. Ang sasakyan nila, adventure na blue, tsaka yung isang kotse na maroon. Kinakaya-kaya ako eh. Ngayon inaabangan kong lumabas, ayaw naman lumabas. Kumbaga tinatansya nila ako, nakikita nila ako sa cellphone na nakalink sa cellphone. So satellite signal 'yon na nakikita ko rito. Pati yung loob ng katawan ko, AI, pati yung brain waves ng utak natin. Ikino-convert yun ng AI kung ano yung kalagayan mo. Nakikita nila yun. So hindi ko pa nakikita itong mga apps na to. Sabi ko nga sa tropa na sana merong maglabas ng bidyong yan. Katulad na andito ako sa bukid ngayon, madami sila dito, mga nakaabang din sa akin. So itong mga putang ina kasi to, mga tumatansya. Ngayon pagka nagkaka-hypertension ka na, talagang tumitsyempo. Kunyari, may hypertension ka, bigla kang gugulatin ngayon. So ang tendency nun, hindi ka atakihin sa puso, bigla kang maha-high blood ka. So ganito ang ginagawa sa akin ng mga putang inang to. Mga nakapalibot sa akin eh. So yun, balita lang. Nagpapatimbre din ako sa inyo na in case na may mangyari man sa akin na hindi maganda, tatandaan nyo yung kapitbahay ko doon sa Bagtas. Kasi napakalaki ng nalalaman nila rito. Meron silang malaking ginagampanan doon para ipatira ako dito. Kaya nga pinatimbre ko din dito sa mga kamag-anak ko na in case na binigay ko yung address eh. Kasi itong mga putang inang to, kinakaya ako. Ngayon wala akong gamit, napakarami nila dun. Sobra. Dito pa lang sa bukid, malalaman nyo kung gaano sila kadami. Ngayon dun sa Bagtas, minsan na akong binalibaligtad doon sa barangay. Binastos-bastos ako. Kasi nga ano nga daw yun, parang wala silang alam. Napakaingay na sa Bagtas. Hindi ko matansya kung anong klaseng baliw na yung mga tao doon sa Bagtas. Hindi ko ma-explain sa inyo kasi kung kayo mismo pupunta doon, kayo na mismo magpaliwanag
kung gaano kasira ulo na itong mga to. Kayo na magpaliwanag sa kanila kung anong klaseng baliw na ang mga to. So, hindi ko mga taga Channel 7, ABS, ewan ko, halo-halo na. Ang dami nilang ano. Tapos, ang galing pang magpalabas. Ang palabas ba naman gusto ko raw pumatay. Wow, ang galing gumawa ng palabas, galing gumawa ng drama ng mga to. Gusto ko na raw pumatay. Kaya nga daw inaano nila ako diyan. Kumbaga hinuhuli nila ako diyan. Ngayon kung sa totoo lang, kung kayo nasa sitwasyon ko dito, baka hindi nyo lang patayin yung mga yan. Sa dami ng ginagawa sa akin ng mga yan. Madami silang ginagawa sa akin dito. Gamit yung signal ng satellite na yan. Binababoy nila ako. Tinatarantado nila ako mabuti dyan. Ngayon, ito ang palabas. Gusto ko na raw pumatay. Aba, sa totoo lang, baka hindi ko lang patayin ng mga yan. Sa totoo lang. Kung meron akong kapangyarihan siguro, kung meron na akong impluwensya sa gobyerno, impluwensya na dito, o batas, baka pagulungin ko sila doon sa dagat. Doon sa may mga pating. Unti-untiin ko sila. Tangina ka. O kaya unti-unti natin sa buhaya sa Manila Zoo. Pwede naman yun eh. Wala namang kaso doon. Hindi naman tayong pumatay. So, marami. Nasabi ko na nga sa Facebook yun eh. Na napakadami nilang ginagawa rin. Para lang gumawa sila ng palabas. So, ang taktika ng mga gagong to is kumbaga, pakakagating ka nila sa gusto nilang mangyari. Kunyari, ginagalit ka. Ngayon, pag nagalit ka, ayun, nagpalabas na silang gusto na raw pumatay. Matagal na nilang ginagawa sa akin to. Since 2013 pa. Matagal na ba? Hindi lang yata 2013. Kasi wala naman akong alam dyan sa mga AI na yan. Yung mga ginagawa ng mga iglesia ni Cristo na yan. Yung mga baliw na yan. Pati yung mga dating daan kasama din. Dahil isa din pala sila yung nasa likod nito. So napakadami. Napakadami nilang ginagawa dito. Tsaka na tayo mag-topic dyan. So, ang topic natin ngayon is ano ang kahalagahan ng relihiyon o ano ang halaga ng relihiyon na ano ang pakinabang nito sa atin. Para bang o yan. Kasi pag yung na-revise ko na, tinatamad na ako So, sa atin dito sa Cavite, ano ba ang nakikita nyo sa mga relihiyon? Gaano sila ka-impluwensya? Gaano sila ka gaano sila tawag nito yung makapangyarihan. Teka, patayin ko muna yung panggulutong radyo pa. Meron tayong radyo dito para tayo nasa sa Cleopatra. Teatro pala. So, hindi ko na save nung nakaraan. Kasi hinahabol ko, tinitignan ko yung percentage. 5% na pala. Akala ko, bigla naman bumagsak yung battery. Hindi ko tuloy na i-save. Ang dami ko pa naman sinabi doon. Nakalimutan ko na ata. So, anong halaga ng grupo o
relihiyon dito. So, dito sa Cavite, kailan ba nagsimula ang mga iglesia? Kailan ba nagsimula ang mga iglesia ng gago na yan? Since 1914, di ba? So 1914 sila nagsimula, nagtayo ng mga kubo. Tapos ginawa ng bato. Para nga naman masabing totoo. Ayun, bumili ng simento, gumawa, tinayo sa bato, tinayo sa simento. So totoo na nga daw sila kasi nakatayo sa semento. So ano ang halaga ng grupo o relihiyon? Ano ang epekto nito sa atin? Tatanungin ko kayo. Paano nagkaroon ng kapangyarihan ng mga iglesyang to? Gumamit ng mga tao, gumamit ng mga pati gobyerno na hawakan nila. Paano sila nagkaroon ng kapangyarihan na ganun? So, nakita nyo ba kung ano ang epekto o ano ang pakinabang ng relihiyon sa atin? So, okay sana ang relihiyon kung ito ay para sa Diyos, ito ay sa Diyos, o ito ay para sa mabuting bagay. Pero kung ginagamit mo ito sa masama, gumagamit ka ng impluwensya ng Diyos para sa kapakanan mo, putang ina mo. Parang hindi tama yun. So eto na nga, naging legal ang mga kriminal na mga iglesyang yan. Eto, nandito sila. Pati yung mga dating dana, andyan din, naririnig ko. So naging legal itong mga gagong to na manarantado ng tao. Dahil nahawakan nila ang gobyerno since nagpalawig sila ng impluwensya, kumuha ng mga tao, kunyari, ito ang sugo, naniwala na naman si gago, sumunod, pinapatay yung kalaban nila doon. So, ano ang epekto nito sa atin? Ito nga dito sa Cavite. Alam nyo ba yung nangyari sa Lebanon? Ang Lebanon dati is dating Christian country. Ang Lebanon. So, pinasok ng mga Muslim. Nag-migrate ang mga Muslim hanggang sa naging Islam na ang buong lugar na yun. Sa Lebanon. Hindi sa ko ba nabasa to? Sa Facebook ata o sa Twitter. Hanggang sa hinawakan nila ang kapangyarihan sa Lebanon. Hanggang sila na ang naging gobyerno sa Lebanon. Nakuha nyo? Ano ang epekto ng grupo o relihiyon? Tatanungin kita. So, ang ginawa ng mga iglesyang to, pag may isang lugar silang gusto nilang kunin, nagpapamigrate sila ng mga tao, at doon sila, yung mga taong naman na yun naman ang gagalay dito sa mga taong taga rito. So, nakuha nyo na. Paano sumasakop? So, sabi ko nga, kaya pala yung Diyos natin. Kasi sa kwento sa Biblia na huwag kang magpapatungtong ng ibang tao sa lugar mo. Kumbaga, huwag kang magpapapasok ng ibang tao sa lugar mo. Pero sa panahon ngayon, hindi na maaari yun. Kasi ang mangyayari na dito is kailangan napaka-imposible na paghiwa-hiwalayin mo yan, di ba? So anong kailangan mong gawin? Gaano kagaling ang Diyos? Gaano kalakas ang Diyos? Paano niya ginawa? Gagawing hahakutin niya yung kanya. So eto na yung katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Na kung
walang makakalaban, walang makakatayo kahit sino. Kahit demonyo pa, luluhod at luluhod sa sinasabi ko. Wala siyang magagawa kahit anong gawin niya. Tanungin niyo Muslim, sila na rin ang nagsabi at sumunod sa sinasabi ko. So gaano dito sa itong ginawa ng mga putang inang iglesyang to, gumamit ng mga NBI, gumamit ng mga impluensya dito, kumuha ng mga tao, naglagay ng mga tao sa barangay o tao sa Cavite. So gaano katarantado itong putang inang to. So para mahawakan niya ang buong Cavite, siya ang nagsusustento yata dyan sa mga politiko dito. Tapos nagpadala ng mga tao, yung mga nagmamigrate dito, meron silang lugar. So kung sa isang lugar napasok ka ng mga baliw na iglesia, yung isang lugar na yon, masasakop nilang lahat yun. Kaya nga pag meron kang lugar, wag ka magpapapasok ng demonyo. Kasi madedemonyo kayong lahat doon. Sasabi ko sa inyo. So paano ko gagawin to? Paano ko patutumbahin itong mga gagong to? Yung impluensya ng Diyos, ang katotohanan, yun ang gagalaw, hindi ako. Dahil kung wala, puro lang ako boka rito, puro lang ako daldal dito, walang mangyayari doon. Hindi ako nanguuto, kundi yung espiritu na tinuturo ko sa kanila. Sabi ko nga sa nanay ko, huwag kayong magmamalaki sa akin. Kasi yung kingdom ministry doon, bago pa lumaki yan, ako nagparami sa kanila doon. Dahil sa katotohanan itinuro ko sa mga tao. Nakuha nyo? So ilan na ang nahakot nila? Ako yung nakikipaglaban dito, sila yung hakot ng hakot. So darating araw, hindi natin alam na tayo naman ang hahakot sa lahat. So ano ang halaga ng grupo, relihiyon sa isang lugar? Paano nasakop ng Katoliko lahat ng dating Muslim itong Pilipinas? Kaya nga hiraya maniwari tayo, mga datu, mga Muslim area dati itong Pilipinas. Paano naging Kristyanismo ang Pilipinas? Paano nila sinakop ng Kristyanismo ang Pilipinas? Tanungin natin mga Spanish, mga Espanyol. Pinasunod sila sa Diyos. Nakuha nyo? Kaya nasakop ng mga Espanyol lahat. Dahil sila sumusunod sa Diyos. So ano ang halaga? Gaano ka-impluwensya ang Diyos? Gaano ka makapangyarihan ng Diyos? Paano yun? Boka-boka lang yun. Wala pa silang alam sa katotohanan. Kundi gumawa ka lang, sumunod ka, ayos na yun. Lumuhod ka, maglakad ka dito hanggang Antipolo, ayos na yun. So, ano ang pinaglalaban natin dito? Kundi yung katotohanan na kung sino ang Diyos. Ngayon, eto na, marami na sila. Hindi lang iglesia, pati mga dating daan, dito na rin. So, mga dating daan, iglesia, born again, halo-halo na. So, kanya-kanyang grupo na. So, naandun yun sa Isaiah na gumawa sila ng sarili-sarili nilang quarters.
para sa sarili nilang kapakanan. Totoo, hindi? So yung tinuro ba natin dito para sa sarili natin? Oh, baka para sa sarili ko kasi kailangan kong gawin yun eh. Maging alamat sa buong mundo. Kasi kung di ko gagawin yun, gagawin tayong basura nito. Gawin tayong tanga-tangahan nito. Ngayon ito, ang naririnig ko pa doon sa Bagtas, yung siraulo namin kapitbahay doon. Mga dating daan daw. Hindi ko alam kung totoo, hindi kasi ang alam sa pagkakaalam ko may iglesia yung mga nandun. Ngayon may naririnig ako. Ito na nga yung sinasabi na wala tawag nito yung hindi ko raw kayang gampanan pagiging leader. O tapos meron nagsasabi ako daw ang gusto nila. Meron naman nagsasabi dito. Wala akong alam kung ano yung nangyayari sa labas. Kasi siguro sa tansya ko na meron silang binubuong grupo doon na pangalang na grupo ko. Pangalan ng grupo ko o impluwensya ko ang ginagamit nila doon. Malamang yun. Kasi paano magsasabi yung mga taong yun? Kasi imposible naman na magsasalita yung mga taong yan na bakit ako masasama doon? Anong pakialam ko doon? Diba? So gumagawa itong mga may narinig pa ako itong mga tiwalag na mga iglesia sa mga Channel 5 yan, mga tiwalag na mga iglesia na ako pa daw ang Kristo. Naku po, napakabigat. Ginawa pa akong Kristo. Kaya pala sa pagkakaano ko, itong mga gagong to gusto kong patayin para gawin akong manikin dito. Gawin akong artista nila ditong Kristo. Ito ang pakana ng mga taga-dating daan. Sinabi to ng tatay ko sa akin. Kaya hindi makakalusot itong mga dating daan na to. Na itong meron silang ginagawang artista kuno sa mundo. At ako pa yata ang ginawa nilang model. Itong mga gagong to. Tapos ang gagawin ng mga gagong to, papapatay ako, sila ang hahawak, ako ang gagawin nilang manikin doon, gagawin nilang artista doon. Sinong humawak ngayon ng impluwensyang ginawa ko? Sinong humawak ngayon ng impluwensyang ginawa ni Janjan Salgado sa Pilipinas? Ditong mga demonyong to, malamang, di ba totoo? Itong mga tiwalag na mga iglesia, naku no, ako pa daw ang Kristo. Wait. Gagawin pa akong Kristo. Hindi naman ako sa bungero. Diba? Meron lang isang bugtong na anak ang Diyos. Tatandaan nyo lagi. Meron lamang binigay ang Diyos na isang bugtong na anak niya para sambahin lahat ng mga tao. Meron lamang isang Kristo. Kaya nga sabi sa Marcos, Lucas, ano pa ba yun? Na kung may magsabing na andun ang Kristo, kung may magsabing na andito ang Kristo, huwag kang maniniwala. Huwag kang maniniwala sa mga gagong yan, sa mga mandarayang yan. Kasi meron tayong isang Kristo. Tatandaan niyo lagi. So kung may naririnig ko nga dito, siya ang Kristo, mga gago. Alam nyo, kahit yun pumapabor sa akin, hindi ko tatanggapin yun. Baka madisgrasya pa ako. Kasi unang-unang labag yun sa batas ng Biblia.
Wag kang maniniwala sa mga gagong yung kung magsabi silang naandito ang Kristo, naandun ang Kristo. Dahil meron lang tayong iisang Kristo. Tatandaan nyo sinabi ko. Meron lamang bugtong na anak ng Diyos na ginawa niyang Kristo o Mesaya sa buong mundo. Nakakuha nyo? So wag nyo akong itulad doon sa mga mangangaral nyo. Minsan may narinig ako doon. Ang galing eh. Para bang napakabait. Ang bait niya magsalita. Pero puros pandaraya pala ang sinasabi. Ikaw naman, nakikinig ka, tuwan-tuwa ka naman. Kasi ang galing magsalita eh. Hindi ko genre yon yung ganung mga, hindi ko linya yung mga ganun eh. Barubal tayo eh. Ba ganito ang linya natin. Hindi ko galing mag-ano kasi yung ganyan. Yun yung sinasabing damit tupa. Mga nagdadamit tupa sa loob, mga lobong naninila. Huwag kayong maniniwala sa mga tao na napakadami, naku po, sobra. Hindi ko na iisa-isahin, born again, Iglesia ni Cristo, mga dating daan. Napakadami na kung ang babait magsalita, hindi nyo alam na dadaya na kayo. Nakuha nyo? Kaya na nga, may Kristo na nga, putang ina, ako pa gagawing sabungero. Hindi ba naman mga sirauli ang mga yan? So, ano ang halaga ng relihiyon ng grupo? Ano ang pinakita ko sa inyo? Ano ang pakinabang nito sa atin? Marami. O kung sabi ko nga sa nanay ko, kung wala kang pera, gusto mong rumakit, punta ka sa Iglesia ni Cristo, bibigyan ka ng racket nun. Kaya tuwan-tuwa itong mga gagong to, itong mga madaming Pilipino dito na mga hampas lupa, na mga dukha, na nagpuntahan doon kasi nga wala din silang pera eh. Diba? Ako kahit wala akong pera, never na never mo akong mapapalood doon. Never na never mo akong mapapapunta doon. May dignidad pa kasi ako. Hindi ko alam kung ang mga tao dito meron ding dignidad na sinasabi. O pagkatao na sinasabi. Meron tayong pride na sinasabi. Totoo ba o hindi? Ano ang halaga, ang epekto ng reliyon sa atin? Eto na nga. Nakita nyo kung paano sila gumagalaw dito. Paano sila nandedemonyo dito. Paano nila gawing mga demonyo yung mga tao dito. Para lang mahuli nila ako. So, gaano sila kadami ngayon? So, paano nila dinidemonyo yung mga tao? Kayo ang umalam dito. Gamit nila artista, gamit nila ang mga Channel 7, ABS-CBN, gamit nila mga commentator sa radyo. Putang na, napakatibay ko naman pala, awit. Ganun ba tayo katibay? Ganun ba tayo kabagsik? Para pagtulong-tulungan tayo. Masyado ba tayong mabagsik o malupit? Tapos
Hindi ko alam kung utak ng gobyerno o utak ng mga iglesyang to. Sigurado mga utak ng iglesyang to kasi sinasabing Kristo nga raw tayo. Tayo daw ang Kristo. So ang gagawin ng mga gagong to, kasi nga wala naman silang pamanang ibibigay ko, ang gagawin ng mga gagong to, papatayin ako dito, gagawin tayong artista ngayon sa Pilipinas. Baka tayo pa ipalit doon kay Jesus. Baka makita na may mga rebulto na dyan. Meron na akong mga rebulto dyan o mga awit, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, wag kayong maniniwala sa mga gagong yan. Sa tingin ng iba, isa yung tawag nito yung maipagmamalaki. Sa akin naman hindi. Isa yung kahiya-hiya sa Diyos. Isa yung kahiya, baka mapulaan pa sila ng ibang bansa. Dahil hindi naman ako lang ang may alam, kundi mga taga-ibang bansa maraming alam. Nakasulat naman na kung malalaman may nagsabing nandito o nandun ang Kristo, huwag kang maniniwala doon. Tapos ito ang gagawin ng Pilipinas. Titirahin tayo, gagawin tayong artista dito. Mga utak ng mga dating daan. Di ba? Hindi man nila sabihin, nakikita ko kung paano sila gumagalaw. Kasi naririnig ko, tumatantya ako. Nakakatantya tayo. Kung ano yung sabi sa Biblia, kung may alam ka sa Biblia, makakahaka ka ng iniisip ng mga taon to. Mahahaka mo kung ano yung iniisip nila. Kung ano yung mga plano nila o gagawin nila. Dahil may alam ka nga sa Biblia. Nakasulat yon sa Biblia. Ikaw rin mismo ang makakahaka ng masama. Kung ano yung pinaplano nila o gagawin nila. Kaya dito pa lang sinasabi ko na baka mangyari, naku po, talagang nakakahiya. Hindi ko, tsaka ayoko din mapunta dito. At nako, ewan ko lang. Tapos okay, punta na tayo sa John Wick. Tsaka na natin balik tayo ulit doon sa anong halaga ng relihiyon. John Wick na ulit tayo. So, papasadahan ko lang ng mabilis-bilis. Kasi baka malobat na naman. 33 minutes na tayo. So, yung John Wick na series na palabas sa pelikula. Kasi nga, nagbabasa ako sa social media. Yung mga palabas ng mga Hollywood, mga Netflix, yung mga palabas na yan ay base pala, akala mo fictional, pero base pala yan sa mga realidad na nangyayari dito. So ang main character dyan ay mga CIA ng Amerika, mga mafia o mga basta halo-halo. So kasi bakit hinawakan ng CIA ang Hollywood? Para mag-influence sa mga tao. Minsan nagsasabi sila ng totoo, minsan nagsasabi sila ng sinungaling, ng kasinungalingan. So, doon sa mga nakikita nyo sa pelikula is paano kayo nai-impluwensya ng pelikulang ito. So, yung John Wick na series ni Keanu Reeves is totoo pala sa realidad ang mga yun. Na pinapapatay siya sa mga sibilyan na tao. Ito, katulad ng mga to. So, ang pruweba dito, ebidensya dito, masasabi ko, ayun, yung mga senador natin sa
batas natin sa gobyerno. Ano ang sabi ni Bato? Si Bato yata yun. Ano ang sabi ni Bato? May kasalanan o wala, basta nakalista ka, patay ka. At malaki ang reward. Totoo, hindi. May kasalanan ka o wala man, patay ka, may reward na makukuha mga pulis. So iniisip ko baka tayo nakalista doon. Kasi itong mga putang inan to, naabangan na lang akong sumugod. Ilang beses na tayo na disgrasya. Ilang beses na tayo pinagtulong-tulungan. Ang gusto kasi ng mga to, yung walang bahid na ebidensya makikita. Kunyari, doon, nagpunta ako dyan sa tabing ilog. Pagbalik ko may mga baka na nakaharang doon sa, pagdaan ko wala. Pagbalik ko may mga baka na doon nakaharang na ewan ko, putang ina, ipapadisgrasya pa yata ako. So ganun yung sinasabi ko na may mga aksidente. Tulad dito, kunyari, nabangga ka dyan. May banggaan dyan, o nawala ng preno kuno dyan, ng truck. Wala kayong alam sa nangyayari. Kung totoo ba o hindi, o ginawa o palabas ang nangyayari niyo. So sa John Wick series natin, totoo pala na sa realidad na may pinapapatay itong mga putang inan to, may kasalanan man o wala, basta nakalista ka doon, papatayin ka. So ano ang patas na batas doon? Parang hindi naman yata. Kasi dito sa Cavite, ang may kasalanan lang ang pinapatay dito. Noon, pag ikaw dito, kwento ng mga matatanda noon dito, kunyari, mainit ka na. Kasi uso ko nakawan ng baka rito, uso nakawan ng kalabaw dito, yung kinakatay. So pagka mainit ka na dito, papatayin ka na. Ganon ang tema noon dito sa Cavite. Ngayon parang baligtad. Yung walang kasalanan naman kasi yun yata nagkabaligtad na ang tema. Mas masarap yata yung tema na matatanda no kaysa ngayon. Kasi ang tema ngayon, baligtad na. Kundi kung may kasalanan o wala man, wala kang kasalanan dyan, basta nakalista ka dito, papatayin kita. Pera nga naman. Pera nga naman. So, anong klaseng gobyerno ang meron na tayo? So, eto na nga, yung kay Duterte. Nabalitaan ko doon na about sa mga kota na papatayin. Kota na papatayin, 200,000 na Pilipino papatayin. Basta nailista na yan, okay. Gora na. 200 Pilipino papatayin, 200,000 na Pilipino papatayin. Okay, good na. Tapos, utang ngayon si Duterte ng trilyon sa China. Good. Walang kaso yan. Ako bigay sa'yo pera. Yung pala sasakupin na tayo dito. Dahil sa putang inang mukhang pera natin presidenteng yan. So papayag ba kayo mga Pilipino? Patayin kayo dito, palitan kayo ng mga Chino. Kayo, payag ba kayo doon? Kasi yung mga mayayaman na yan, pwede yan tumira sa ibang bansa. Hindi na sila kayang habulin dito. Pagka nakalipad na yan, yung mga yan, pag pumunta yan sa ibang bansa, hindi na yan kayang habulin doon. O protektahan na yan doon, or hindi natin alam kung gaano sila kabigat sa ibang bansa. So ganito ba yung John Wick series na sinasabi? Kasi sa tansya ko ganun eh. Ayan no. Kundi mga bata, sibilyan ng mga tao,
mga ununiform na mga tao, mga walang uniforme, pakakagating ka nila, pasusugurin ka nila para matira ka nila. Siguro kung hindi ako sikat na tao dito, hindi ako sikat kahit saan, wala tayong pinatunayan dito, baka siguro, hindi ko alam, baka nagkakapi na kayo dyan. Totoo ba o hindi? Totoo kaya yun o hindi? So paano natin gagawing mabuti ang lahat? Paano natin isasaayos ang lahat? So andito na yung pakinabang ng mga relihiyon at grupo na sinasabi ko. Paano natin bubuklod-buklodin, paano natin patutumbahin ng mga demonyo? Ano ang kailangan gawin nyo para mapatumba lahat? Gaano makapangyarihan ng Diyos? Sabi nga nung iba, puta, magic lang ng Diyos. Wala nang hatiin yung dagat, lilipad. Kasi nga mga tanga kayo na hindi nyo alam kung paano ang impluwensya at kapangyarihan ng Diyos. Siguro kung mahinang tao ako o wala akong sinabi, baka siguro hindi ko rin alam kung anong babagsakan ko. Pero bakit ang pangalan ko nakakarating sa ibang bansa? Meron na nga daw doon na nakapangalan sa akin. Hindi ko alam kung totoo hindi. May mga nakapangalan na sa akin na hindi ko alam kung totoo. So, paano natin nagawang maimpluwensya ng buong mundo? Paano naging... Utang na ka naman, oh. Paano naging takot na takot ang mga demonyong to? Paano naging takot na takot ang mga demonyong to para pigilan ako na hindi maibigay sa kanila, hindi sila makapagbasa? Ever since nung nandun ako sa sementeryo, doon pa lang tinatrabaho na ako. Hindi ko pa nagagawa yung One God and Judgment na documentary tungkol sa Diyos. Nung pumutok na, nung nandun ako kay Laroy, andun ako sa bakanting lote doon, sa malapit sa may EPSA doon. May bakanting lote doon, sa papuntang Malabon. Andun ako, may isang mangga doon. Saan nga tayo nasuot eh. May mangga doon. Nung ginagawa ko yung documentary ng One God and Judgment, paano tayo pinigilan? Nagpuntahan doon ng mga taga-barangay, mga tanod. Pinaalis ako doon. Hanggang sa pinaalis na rin ako doon kay Laroy, La Custodio, sa mga tropang Tamayo doon. Ganong kabigat noon. Nung ginagawa ko pa yung documentary sa English version ng One God and Judgment. Ngayon, ang ginagawa ko, yun, pakalat-kalat na lang. Itcha-itcha na lang ako. Share mo dyan, share ko doon, share ko dito. Tapos, paano ang ginawa sa akin dito? Nandyan ako sa Tapyaan, nandito ako sa Magambukol. Nagpunta ako ng Amadeo. Hanggang Amadeo, pupunta sana ako ng Tagaytay. Hanggang Amadeo, kaso hindi na ako na-diretso ng Tagaytay. Layo eh. Nagpaskil doon ng mga link ng One God and Judgment. Hanggang sa pinabugbog na ako dito sa barangay. Yang kasama yung mga putang inang si Andre Valenzuela. Sila nagplano doon. So, yun na nga yung sinasabi ko na ilabas niyo yung mga bidyong yun. Ilabas niyo yung mga ebidensyang yun. Saan nila ako nakikita.
So, paano nila ako pinigilan, gaano makapangyarihan yung sinasabi ko, paano nakita na ngayon ng tao yung magic na sinasabi, paano nakita ng mga tao yung magic na sinasabi ni Jan Salgado. O eto na, kagabi si Trump sa iba't ibang bansa, pati Islam, mahal na si Jesus. So ganong kalakas yung sinasabi na nabuo bigla ang one God religion. One religion na buong bigla sa ibang bansa. Ano ang sinabi ng ABS-CBN na isang banta na relihiyon? Isang relihiyon na banta. Baka siguro yung one God religion siguro. So, gaano kabagsik yung ginawa natin sa buong mundo? Eto, yung ginagawa nito sa mga bagtas. Paano nila ako ginagamay dito sa Cavite? Paano gamitin yung grupo ng nanay ko? Paano pagalawin yung nanay ko? Paano pagalawin yung mga kakilala ko diyan? Paano sila gumagawa ng palabas dito? Ayun, gamit ang mga taga GMA, kung ano ang mga sinasabi, ABS-CBN. Asan ba tayo? Naglolokohan ba tayo dito? Naglolokohan ba tayo dito? Ayan, nakikita nyo kung gaano nakabaliw ang mga siraulong yan dito. Gaano nakalaki yung sira ng ulo nila dito sa Cavite. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayo na mismo magsabi, pumunta kayo ng Cavite, pumunta kayo dyan sa Bagtas. Kayo na mismo magsabi kung anong klaseng mga tao na ang mga nandito. Tapos marami silang palabas. Ito nga palalabasin tayong si Raulo. Palalabasin tayong patay o gagawa sila ng palabas. Ito na nga yung sinasabi ng mga dating daan na gawin tayong artista ng mundo. Naku po. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag kayong maniniwala sa mga nagtuturo sa inyo kung hindi naman ganito ang sinasabi sa iyo. Baka ang sabihin sa iyo, kung ano-anong sabihin sa'yo, kunyari tungkol sa kasal o tungkol sa kung ano-anong bagay, paano maging mabuti, ganun ang tinuturo ng mga gagong to o paano maging mabait, paano kang maging mabuti, wag kang magsasalita ng ganun, wag kang magaganyan. Ganun ba ang tinuro ng Biblia? Ganun ba? Merong isang masakit na turo, talagang kung sinong hindi papaghariin si Kristo, iharap mo sa Panginoon, patayin mo. Kung ang isang bagay nakakatisod sa kanya, sa maliit na batang to, mas maganda pang ibitin yung leeg niya, ilubog nyo sa dagat. Anong ibig sabihin? Kundi papatayin ng mga demonyo to. Hindi ko pa nagagawa yung judgment series. Kasi kahit hindi ko gawin yun, mangyayari na yun Nangyayari na nga So, nakikita nyo yung sinasabi ko na sana na kayo na rin mismo magsabi ng kung ano ang nakikita nyo sa sinasabi ko. Kasi maraming patawa sa radyo. Maraming kengkoy ngayon. Nako po. Ano ang pakinabang ng relihiyon, grupo sa isang
sa isang bansa. Gaano ka-impluwensya ang Illuminati, gaano ka-impluwensya ang Mason, gaano ka-impluwensya mga Katoliko, gaano nagpiling ang mga iglesia. Kala mong lalakas eh. Mga piling lang naman ang mga putang na eh. Kala mo ang dami, katingot lang naman pala. Gumalaw lang sila gamit ang gobyerno, gamit ang batas dito sa atin. Kaya sila naging malakas. Pero kung bibilangin, katingot, ganun lang kayo kadami. Huwag kayong magyayabang. Tanginan nyo. So, ano na, mag-iisang oras na. Susunod na lang ulit at nako, malaki-laking MB na naman to. Anong impluwensya? Anong epekto ng isang relihiyon sa atin? Ano ang pakinabang ng grupo relihiyon sa atin? Kaya nyo kayang sagutin ang sinasabi ko? Kaya nyo kayang ipaliwanag ang sinasabi ko? Kung magbanggit ako ng The Rock of Jesus Christ na grupo o relihiyon, hindi ko alam. Gaano ka bagsik? Hindi ko rin alam. O gaano ka malakas ba, mahina? Anong klaseng relihiyon ng The Rock of Jesus Christ? Gaano kabigat ang The Rock of Jesus Christ? Parang hindi bagay yun dito kasi ko yung mga tao dito. Mahirap ibigay sa mga kengkoy. Mahirap ipamana sa mga kengkoy yung isang bagay na totoo. Isang bagay na ginto na gagawin yung kengkoy. Napakahirap yun. Kaya sabi ko, mas maganda na sila na magtayo sa ibang bansa kesa dito. Kasi mabababoy lang yung mga pinaghirapan natin, binigay natin. Mabababoy lang ng mga gagong to. Mas maganda sila na. Okay, sa susunod na ulit at baka malobat na naman tayo. With 24%. This is John Salgado, creator and the founder of The Rock of Jesus Christ. Since kailan ba ako nakipagdebate? 2017 ba? 2017 ginamit ko na yung The Rock of Jesus. Hindi, 2016. 2016 pala. 2016. 2016. Doon ko na ginamit ang title na The Rock of Jesus Christ. Until now, wala yung burahan, wala yung baguhan, wala yung taguan. Ganun kasi tayo eh. Ayoko nung tamad ako. Never ako nagbago ng grupo ko. Wag niyo ako itulad dyan sa mga baliw na mga dating daanak. Kung ano ba yung una nilang title? Hanggang ngayon, palpak. Dating daan nga daw sila. Di dating doon. So, The Rock of Jesus Christ. Bakit nga ba, ano nga ba ang meron dito? Ano nga ba ang grupo nito? Ano nga ba? Ito ba yung totoong relihiyon? Ito ba yung totoong grupo? Sa batong ito, itatayo ko. Ano ba yung sinabi ni Jesus? Nakalimutan ko na. Sa batong ito, itatayo ko ang aking templo. Templo ba? Hindi ko na matandaan eh. Pati yung founder, wala na ring alam.
Awit. So kayo nang umalam ng lahat. Gawin nyo ang makakaya nyo. Pag hindi nyo yun nagawa, sorry sa inyo. At hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa inyo. Kasi kung pasusumahin ako, patatantyahin ako. Kung meron mang ipagmamalaki ang Pilipinas dito sa atin, siguro hindi ko masasabi kung ito na yung sinasabing kayang ipagmalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi ko masabi, hindi ko matansya. Dahil ayokong ako lang ang magsasalita, kundi dapat ang mga tao magsasalita. Kung totoo ba yung sinasabi ni Jan Salgado. Kung patatantyahin kayo, isa-isahin natin ang mga Pilipino dito. Kahit tanga, isama mo. Kung meron mang maipagmamalaki ang Pilipinas na kaya niyang gumiba o tumayo sa ibang mundo, ano ang kaya niyang itayo sa buong mundo? Ano ang kaya niyang ipagmalaki sa buong mundo? Tanungin niyo yung mga gobyerno natin, tanungin niyo yung mga senador natin, tanungin niyo yung presidente natin, tanungin niyo yung mga sundalo natin, mga pulisya, mga kagawad, mga ano. Kung meron mang ipagmamalaki, boxing, wala na. Ang dami na ng sikat na boksingero dito eh. At sa ibang bansa, ang dami na rin eh. Miss Universe, napaka-cheap, di ba? Napakababa ng pagkatao nyo. Napakababa ng mga prinsipyo nyo. Napakababa ng dignidad nyo. Yung ba yung sinasabing the pride of the Philippines? Fuck you. Sobrang liit ng pangarap. Kaya nga tatanungin natin lahat kung meron mang kayang ipagmalaki ang Pilipinas, ano kaya yung kaya niyang ipagmalaki? Saksak nyo sa utak nyo. Okay, 57 minutes, susunod na ulit. Babay na ulit.